Sumasampalataya ako sa Diyos. Pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad. Kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem, at mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Sa paglalarawang ito, ipinapakita ni San Lucas na si Jesus ay bukas para sa lahat at hindi para sa iilang piling tao lamang. Ang mensaheng nais ihatid ni Jesus mula noon hanggang ngayon para sa mga espiritual at material na mga nagugutom sa kanyang dakilang sermon ay pawang makabago, revolusyonaryo at kagulat-gulat. Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad ang mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopuotan, ipinagtatabuyan, at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Iyan ang turo na ipinahayag ni Jesus sa lahat, lalo na sa mga walang inaasahan kundi ang Diyos, dahil sila ang tunay na mapalad. Kabaliktaran naman ito ang mga mayayaman, mga laging busog at masasaya, pati na rin ang laging naghahanap ng papuri ng iba, dahil tunay na kaawa-awa sila sapagkat sila'y salat sa pagkilala sa presensya ng Diyos. Sino ba ang tunay na mapapalad? Sa ating mga tao, lagi nating inuugnay ang pagiging mapalad sa ating tagumpay at swerte sa buhay, at sinasabing ito ang nakatakdang kapalaran. Sinasabi ng Katesismo para sa Pilipinong Katoliko na sinasalungat ng mga mapapalad ang karunungan ng daigdig. Materialismo, ang pagsamba sa kayamanan, ang pagnanasa sa kapangyarihan, walang awang paglalabanan, ang tuntunin ng pagtatagumpay. Sa kaharian ng Diyos, kabaliktaran ang mga pinahahalagaang ito. Ang mapapalad ay hindi isang serye ng mga utos. Sa halip ay inilalarawan nito para sa atin ang mukha ni Kristo. Ang bukasyon ng bawat alagad na naaakit makibahagi sa kanyang pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Ang mga Beatitudes o punong kabanalan ay mga pamantayang itinakda ni Kristo para sa kanyang mga tagasunod. Dinadala ang mga tao nito sa tunay na kaligayahan sa lupa at sa kabilang buhay. Ang mga sukatang ito ng pagiging Kristiyanong alagad at tumitiyak na ang ating paglalakbay dito sa daigdig ay nasa tamang landas patungo sa buhay ng ating Ama. Sa ating karanasan, lagi tayo naghahanap ng buhay na madali. Para sa atin, ito ang nagbibigay ng kapanatagan at kaligayahan. Sinasabi sa atin sa aral ni Jesus, sa tuwing nasa kapighatian, gutom at paghihirap ay mas nararanasan natin na mapalapit tayo sa Kanya, sapagkat wala tayong ibang inaasahan
kundi siya. Kaya itinuturing ni Jesus sa pinagpala ang mga mahihirap, sapagkat ang mga dukha ay tiyak na may kakayahang tumanggap sa mabuting balitang hatid ni Jesus. Dahil ang kanilang kalagayan sa material na mga pangangailangan ang nagbubukas sa kanila sa ibang paraan ng pagtingin sa buhay. Ang Diyos ay isang Diyos na nakikita ang paghihirap ng kanyang bayan. Naririnig ang paghingi nila ng tulong. Nararamdaman niya ang kanilang mga hinagpis at mga pinagdaraanan sa buhay. Sa ating pagtitiwala sa Kanya, walang hindi natin malalampasan sa buhay na ito. Paano mo hinaharap at dinadala ang mga nararanasan mong paghihirap at pagsubok sa iyong buhay? At paano ka rin nagiging tugon sa mga pangangailangan ng iyong kapwa? Una, kailangan magtiwala tayo na hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Ikalawa, matutunan natin na hindi magiging ganap ang ating kaligayahan kung hindi tayo marunong dumamay sa ating kapwa na nangangailangan din. At ikatlo, pagsumikapang maisaayos ang mga bagay na pinahahalagahan upang makilatis ang tunay na magdadala ng galak at kaligayahan sa buhay.